Monica's POV. I heard them talking. I heard their voices and conversations. Narinig ko ang ingay at tunog ng kung anumang makina. Amoy ng gamot. Bawat yabag at kaluskos naririnig at naaamoy ko. Ngunit pakiramdam ko walang lakas sa mga mata ko upang dumilat. Masakit ang katawan at nahihirapan akong huminga. Pakiramdam ko rin may kung anumang nakalagay sa mukha ko. At dahil doon pinilit kong idilat ang mga mata ko. Puting kisame, makina. Puting kumot at putiring pinto. Yon ang mga nakita ko na magmulat ako ng mata. Dahan-dahan kong tinaas ang kamay ko at agawin ang atensyon ni Leonardo at Bella na nag-uusap malapit sa akin. Na makita naman yon ni Leonardo, kaagad siyang lumapit sa akin. Hey love, how are you? Anong masakit? May nararamdaman ka ba? May gusto ka ba? Sunod-sunod na tanong niya. Tinanggal niya rin ang nakalagay sa bibig ko para makahinga na maayos. Water! I want water! Halos pabulong kong sagot. Pakiramdam ko tuyong-tuyong ang lalamunan ko at sa bawat paglunok ko'y parang may sumasakit at tapdi akong nadarama. Chad, can you get some water please? Pasigaw na utos ni Leonardo sa pinsan niya. Hindi ko napansin narito pala sina Chad at Reynan. Diba sabi ko sa'yo lagi kang mag-iingat? Naingatan mong pamangkin ko, Diyos mio Monica. You scared my system? Malakas at sunod-sunod na sigaw sa akin ni Bella. Gusto ko rin sana siyang sigawan at sagutin pero wala akong lakas. Maya-maya pa'y lumapit na si Chad dala ang bottled water na hinihingi ko. Nilagyan niya rin yon ng straw at dahan-dahan naman akong pinainom ni Leonardo. Halos makalahati ko naman yon bago bumaling sa ibang direksyon. Tatawagin ko lang ang doktor. Giit ni Bella kay Leonardo bago tumingin sa akin. At ikaw na peste ka, hindi pa tayo tapos. Pagkalabas mo dito mag-uusap tayo. Masasabunutan talaga kita, Monica. Muli niya namang sigaw sa akin. Kung hindi lang ako nakaratay ngayon at nanghihina, baka siya pang nasabunutan ko. Kita niya nga narito ako sa opisina. Kung magbubunga nga siya, daig pang nag-aamok ng away. Though I know that Bella is just concerned about me and my baby. Oh my God, my baby! My baby! Leonardo, what? Our baby is fine, love. Just calm down. Kailangan mo lang ng pahinga at pagkang ma-stress. Please, Monica, take care of yourself. Hindi ko kakayanan kung may mangyayaring masama sa inyo ng anak natin. I cannot lose you. I can't lose our baby. Lumuluhang pagsusumamo niya sa akin. I wiped his tears and touched his face. I don't want to see him crying again. Masakit sa kalooban, pakiramdam ko, napakalaki ng kasalanan ko. Pakiramdam ko, puro problema na lang ang hatid ko sa kanilang lahat. I'm sorry. Pabulong kong sagot. It's okay, love. Wala kang kasalanan. Hindi mo kailangan mag-sorry. Natakot lang ako. 2 days had gone fast but still I'm at the hospital. Sabi ng doktor, kailangan ko ng pahinga. Kailangan kalmado hindi lang ang isip kundi pati ang puso. Bawal magbuhat na mabibigat, magpagod at sumama ang loob. Ang lahat ay nag-aalala sa akin. Iniisip ang kalagayan ng magiging anak ko. They were also worried to the point na malapit-lapit na ang camping ng buong kaibigan ni Leonardo dito sa ospital. Kumpleto sila ngayon narito kasama na rin si Norma, ang asawa ni Mateo, pati na rin ang anak nila. How are you? She asked. Hanggang ngayon napapatitig pa rin ako sa kanya sa tuwing lumalapit siya sa akin. Pangalawang beses ko palang nakakita si Norma pero hindi pa rin ako sanay. She is my cousin's model before, but she now was a simple housewife. Napakaganda niya pa rin at higit sa lahat, sexy. You are so beautiful. Wala sa loob na naiusal ko. Hey, you're making me blush. Nakangiti namang sagot niya. Just take some vitamins and rest so that you and the baby become healthy. You know what? One of these days I will teach you how to cook. Sunod-sunod pang sambit niya. Tila ba excited siya at halata rin sa mga mata niya ang kasiyahan. Thank you, but Leonardo said I shouldn't have cooked anything. May trust issue yata siya pagdating sa mga inihahanda ko. Nahihiyang sagot ko naman. Ganyan din ang asawa ko. Pero may magagawa pa siya. Wala. Kung di niya kakahin ng mga hinihanda ko sa kanya, edi maghanap siya ng bagong asawa. Kunot noong sambit niya. Nakakatakot naman para tong si Norma. Kung ganyan din ako kay Leonardo, baka araw-araw kami magsasabong na dalawa. Anyway, condolence. I know it's hard to lose someone you love, especially your mother. Be brave and let God handle those things for you. Niyakap niya pa ako matapos niyang sabihin yon. Hanggat maaari sana ayoko nang isipin yon. Ngunit di naman po pwedeng isalawang bahala ko na lang. Thank you. Sagot ko bago kumalas sa pagkakayakap niya. Hello everyone.
Malakas at nakangiting bati sa aming lahat ni Bella. May mga dala siyang pagkain at prutas. Kasunod niya si Chad na may dala namang mga inumin at kung ano-ano pa. At nang bumaling ako sa gawin ni Ivan, napansin ko ang mariing titig niya sa dalawa. Normal kong titingnan ng iba pero dahil alam kong malaki ang pagkakagusto niya kay Bella. Alam kong nasasaktan siya sa tuwing magkakasama ang dalawa. Nakausap namin ng doktor kanina. Pupwede ka daw na lumabas. Inasikaso lang ni Leonardo ang mga bayarin at ang papel na rin. Absuelto ka na. Laya ka na. Kulang na lang sa bunutan kong bruha kong pinsan nang dahil sa sinabi niya. Ginawa niya pa akong bilanggo nang dahil sa mga pinagagawa niya. And about Tita Zenny, bukas na ang libing niya. Kaya mo na ba? Nag-aaral lang talong niya pa. Kahit naman sabihin kong hindi, dapat kong kayanin. Kaya naman, tumango na lamang ako bilang sagot sa kanya. Bukas na pala ang huling araw na makikita at makakasama ko si Mama. Saray naman ako na lagi silang wala ni Daddy noon, pero iba pala ang pakiramdam. Kung alam mong mawawala na siya ng panghabang buhay. Don't worry, I'm here. Narito pa si Tito, si Leonardo, pati yung mga kalokoy na yon narito rin. Isama mo pa ang malditang si Norma. Hindi ka namin iiwan? Giit niya pa. Pero ang tanong, hanggang kailan? Napansin ko ang lantarang gulat sa mga mata niya. Hanggang kailan kayo mananatili sa tabi ko? Muli ko pang tanong. Ayoko mang sanayin ng sarili ko na lagi silang naririto para sa akin, pero hindi ko yata kakayanin kung wala sila. Hindi ko kayang mabuhay mag-isa. Nasasanay akong lagi ko silang kasama at nakikita, pero paano kung sila naman ang nawala? Hindi ka nila iiwan? Hindi sila mawawala sa tabi mo? Sagot niya naman bago marahang hinaplos ang mukha ko. Ikaw, iiwan mo ko? Tanong ko pa. Bahagya lang siyang natigilan pero ngumiti rin kaagad. Kaya mo naman ang wala ako, di ba? Kinaya mo nga na nawala ako ng halos 6 na taon. Tsaka nariyan si Leonardo. Nangako siya sa akin na kaya niya iiwan hanggang sa wakas. Sa pagkakataong to, niyakap ako ni Bella. Hindi man sinasadya nakadama ako ng takot at pag-aalala. Hindi ko alam kung bakit pero iba talaga ang pakiramdam ko. Aalis ka ba ulit? Babalik ka pa rin sa Amerika? Akala ko ba magtatayo ka na lang ng agency mo rito? Iiwan mo ako ulit? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Hindi ko rin maiwasang makadama ng labis na pangungunila kahit na nga ba narito lang siya sa tabi ko. Kailangan para sa ikabubuti ko, sa ikabubuti nating lahat. Muli niyang sagot bago bumuntong hininga. I wish you all the best, Bella. Kahit saan ka magpunta, kahit gaano katagal at kalayo, isang tawag lang, okay? Naramdaman ko pa ang pagtango niya. Tanda na sumasang-ayon siya sa mga sinabi ko. Nakakaramdaman ako ng kaba, pinilit kong pinatatag ang sarili ko. Bawal ako mag-isip ng kung ano-ano at bawal ma-stress. Ipipikit ko na sana ang mata ko na bigla namang pumasok si Leonardo na may malawak ng ngiti. Hi love, uwi na tayo? Nakangiti pa ring tanong niya bago hinagka ng noo ko. Pasintabi naman sa mga single dito. Biglang sigaw ni Brian. Nag-appear pa silang dalawa ni Reynan habang nagtatawanan. You are not single? Sira? Singhal pa ni Chad kay Reynan. Hala, sungit naman ni Bayaw. Ganti niya naman. Dahan-dahan akong pinaupo ni Leonardo bago isinuot ang sapatos ko. Pakiramdam ko na may nanumbalik ng lakas ko ngunit hindi pa rin yon masyadong sapat. Babayaran ko na lang sa mamaya ang ginastos mo dito sa ospital. Sorry kung naabala kita ha. Pati sila naabala ko rin. Marahan kong sambit kay Leonardo na kinakunot ng noo niya. Bakit mo naman ako babayaran? Magiging asawa na kita, kaya naman ko anong meron ako sa'yo rin. Obligasyon ko yun. At lalong di ka nakakaabala sa kanila, lalo na sa akin. Sagot na naman. Nang mabanggit niya ang kasal, ay bigla ako nag-alala. Nang dahil sa nangyari, hindi pa siguro kami po pwedeng magpakasal ngayon. About the wedding, pwede ba muna natin i-cancel yon? Kawawala lang ni Mama. Kailangan na munang magbabang luksa? Kailangan na muna mag-1 taon pagkatapos nun, tsaka lang tayo po pwedeng magpakasal. Sorry, sunod-sunod kong paliwanag sa kanya. Sa lugar kasi namin, maraming pamahiin. Hindi ko alam kung papaniwalaan nila yon or hindi. Pero sabi nga nila wala namang masama kung maniniwala at susundin. Whatever you say, love, ayos lang sa akin. Kaya ko maghintay kahit gaano pa katagal.
Ang mahalaga lang naman sa akin, ikaw at ang magiging anak natin. Gusto ko at ayos ng lahat bago tayo bumuo ng sarili nating pamilya. Kapag nangyari yon, ako na yata ang pinaka masayang lalaki sa buong mundo. Napangiti naman ako nang dahil sa sagot ng iyon. Sa kabila ng nangyayari at sa sitwasyon ngayon, swerte pa rin talaga ako. Sa kabilang banda, gaya ng sinabi ni Bella, inihatid na nga ang mama ko sa huling hantungan. Lahat nakiramay, mula sa kamag-anak hanggang sa mga kaibigan. Ganito pala ang pakiramdam na wala ng inaw ng tahanan. Masakit, nakakapanghina, hindi makapaniwala at parang unti-unting nauupos. Hindi ako lumuluha, ngunit ang puso ko ay halos madurog na sa sobrang sakit. Hindi ako po pwedeng masaktan at umiyak. Hindi rin po pwedeng makaramdam ng stress. But at the end of the day, my feelings and emotions were valid. Kung kaya't okay lang masaktan, okay lang umiyak, okay lang makaramdam ng pighati. Sa huli, mawawala rin ang sakit at mapapalitan ng ngiti. I'm always here for you and for our baby, my love. Hinagka ni Leonardo ang noo na makapasok siya sa kwarto ko. Matapos namin ihatid si Mama, kaagad din kaming umuwi. Kasama mga kaibigan niya, pati na rin si Bella at Norma. Ngayon, narito kami sa Rancho Mejia upang magpahingang saglit. Siguro bukas babalik na kami sa Manila. Nakapagdesisyon na rin kasi kami ni Leonardo na sa HGS na kami titira. Nasinang-ayon naman ni Daddy at ng pamilya nila. Thank you, love, for everything. I hugged him, tight feeling his warmth that calmed my body and my mind. We were going at Mateo's place. Sa province sila sa Zambales. Malapit lang din naman yun dito. You can travel, right? He asked. Yes, of course. Sasama ba si Bella? Gusto ko kasing kasama siya sa lahat ng mga oras na to bago siya umalis. Maybe. Umupo siya sa kama bago hinila ko paupurin sa kandungan niya. Nagpaalam kasi siya kanina na pupunta muna kami sa rancho. Kasama niya si Chad. Mukhang nagkakamabutihan na ang dalawang yon. May balita ka na ba sa kanila? Napangiti na lang ako dahil sa sinabi niyang iyon. Hindi ko naman po pwedeng panghimasukan ang damdamin ng Bella. At saka noon pa man, si Chad na talaga ang gusto niya. Nakakaawa lang si Ivan dahil panigurado. Masasaktan yun, pero ganon talaga. Sabi nga nila, kaakibat ng pagmamahal ang sakit. Marami pa namang darating para sa kanya. I don't know, wala namang nabanggit sa akin si Bella. I touched his face and caressed his nose. How was Ivan? I asked him curiously. Kumunot naman ang noo niya bago tumingin sa akin. Anong pakialam ko sa baliw na yon? And why are you so concerned about him? Pinapaalala ko lang sa'yo, Monica. Buntis ka at akong ama. So stop thinking about that crazy man. Sunod-sunod niyang sambit. Tinampal ko na mahina ang pisngi niya bago ginawa na mabilis na hagkan ng labi. Ikaw lang ang mahal ko at mamahalin hanggang sa huling hininga ko, okay? Don't be jealous. I was just concerned about what he felt about Chad and Bella. Yun lang at wala nang iba. Tsaka hindi ko gustong Espanyol na yon. Masyado siyang brutal, buwangero, at nakakairita sa totoo lang. Halos kapusin na ako ng hininga sa sunod-sunod kong pagpapaliwanag. Sa kanya, sa totoo lang magkakaugali silang tatlo, nina Chad at Bella. They were too loud and crazy, especially your cousin, he said, smiling now. He then stared at me intently. You look exactly like your cousin. Pwede na nga kayo magkapatid. Marami na rin ang nagsabi niyan. But then, it's fine lang naman. After all, kaming dalawa lang naman na magpinsan. Tumayo ako pagkasabi ko nun, bago inabot sa kanya ang maleta. Ihanda mo ng gamit mo. Pupunta lang ako sa kwarto ni Mama saglit. Liit ko pa. Wow, is this what they call husband duty? Wala sa loob na tanong ni Leonardo. Tinaasan ko lang siya ng kilay at walang pakialam na iniwan na siya. Habang naglalakad ako papunta sa dating silid ni Mama, napansin ko si Dati mag-isa, nakatulala sa guest room. Nakaawang ng bahagya ang pinto kaya naman kitang-kita ko siya. I went inside the room and sat beside him. Dad? Patanong kong bati sa kanya. Nakatulala siya at may namumuong luha sa mga mata habang nakatitig sa hawak ng larawan. Matagal na ang larawang ito. Kuha nung nasa sinapupunan ka pa lang ng mama mo. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niyang iyon. Matagal na kasi ang larawang iyon. Matagal ko na rin nakita yon at marami pang larawan na iba-iba ang kuha na nakalagay sa photo album namin. But what made my eyes grow wider
because I thought I was the girl sitting beside my mom on that picture. Are you kidding me, Dad? Di ba ako nasa picture na kasama ni Mama dyan? Kuryosong tanong ko sa kanya. 9 na buwan ang tiyan ng mama mo dyan, and yes, she's pregnant. Kambal ang pinagbubuntis niya. Tumingin siya sa akin at marahang hinaplos ang pisngi ko. Ikaw at ang kakambal mong si Marcos. Napatakip ako sa sarili kong bibig sa kaalamang iyon. Where are they, Dad? Putol-putol kong tanong sa kanya. All this time, ngayon ko lang nalaman na may kakambal ako. And the little girl beside my mom, who is she? Maagang nawala sa mundo ang kakambal mo pagkalabas niya. Mahina ang puso niya at hindi na naisalba pa. Akala namin pati ikaw mawawala. But then you survived. My father was now crying while telling those story. How about the little girl? Sino po siya? Nasaan siya? Sunod-sunod kong tanong sa kanya habang may namumuong luha sa mga mata ko. Nang dinala sa ospital ang mama mo, naiwan dito sa rancho si Mara sa pangangalaga ng ating mga katiwala. Ngunit ng araw din na yon, tumawag ang ating mayordoma. Nawawala si Mara. Halos kapusin ako ng hininga sa kaalamang iyon. Hindi ko rin napigilan ang luhang kumawala sa mga mata ko. Mara is your big sister. She's just 1 year old that time. The time that we lost her. Peste, that's my fault. That's my fault. I hugged him tightly as he started crying. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin siya nakikita. 20 years but still nothing? I did everything, I know. Lahat ng connection ko at mga kilala na sabihan ko na but still nothing. Hindi ko alam at walang nakakaalam kung buhay pa ba siya or wala na. Pero sana buhay siya. Sana matagpuan niya ang daan pabalik sa atin. May kapatid ako, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Oh my God! Napakaraming lihim sa pamilya namin. Lihim na ngayon ko lamang nalaman. Bakit tinago sa akin ni na Daddy ang kaalamang iyon ng napakatagal na panahon? Kaya mahigpit kami sa iyo ng mama mo? Labagman sa loob namin na lumaki ka at mamuhay ng walang kailayan, ginawa namin. Natatakot kami ng mama mo na baka pati ikaw ay mawala sa amin. Sabi ng mayordoma natin noon, may kulay itim na kotseng pumasok dito. Doon sumakay ang kapatid mo sa kaalamang kami ang nasa loob ng sasakyan na yon. Iyon ang naging dahilan kung bakit humina ang puso ng mama mo. Sa sobrang daming nangyayari ngayon at sa mga nalaman ko, hindi ko na alam kung anong una kong iisipin. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ng isip ko ang lahat ng impormasyon na sinasabi ni Daddy. Maria Trinidad, that's your sister's name. I still keep on looking and fighting pero hanggang ngayon, wala pa ring balita sa kanya. Patawarin at maintindihan mo sana ako kung ngayon ko lang sinabi sa iyo ang lahat ng to. Matagal naming tinago sa iyo ng mama mo ang lahat ng yan. Dahil ayaw naming lumaki ka na may takot na baka may manguha rin sa iyo. Your sister is being kidnapped, Monica. I wiped my tears and looked at him. I will help you find my sister, Dad. Maybe she's still there. Maybe she's waiting for us too. Sunod-sunod kong sabi. I promise to do everything that I can just to find my sister. Kung hanggang ngayon hindi nawawalan ng pag-asa si Daddy, baka maaari pa naming makita ang kapatid ko. Dapat ganun din ako. Maybe my sister is looking for a home? Is she trying to find her way back home? Naalala niya pa kaya kami? But she's just 1 year old that time. Hindi ko alam kung dapat ba ako makaramdam ng kasiyahan sa kabila ng mga nangyayari at nalaman ko. Pero masaya akong malaman na may kapatid ako. Wala man siya sa amin ngayon, pangako. Hahanapin ko siya at ibabalik sa lugar kung saan kami naroon. Ipapadama ko sa kanya ang pagmamahal na nawala nung panahon na nawala siya. Ipaparanas ko sa kanya ang buhay na meron kami ngayon na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Sana sa araw na to makita at makasama namin siya. Maalala niya kami. Maramdaman niya na kami ang pamilya niya. At sana'y huwag siyang matakot na sumama sa amin. Kinuha ko ang larawang hawak ni Daddy at nilagay sa wallet ko. Hahanapin ko siya, Dad. Iuuwi ko siya dito, pangako.